Matthew 16:25, it says, "For whoever desire to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake," in other version, the gospel, "you will find it." Gusto sa Ginoo makahibaw ka, di kay makaluwas sa imong gabulingon. Di kay makaluwas sa imong pamilya. Dili ikaw. The only you save your family is to lose your life. And that's mystery, God unveiled. That's why today, I'm talking about in Matthew, in the next slide, Matthew chapter 16, verse 24 to 28. Tiwasag basa sa inyo ha. Because today, the secret of the kingdom of God is about losing to win. It means to say, alignment that advances the kingdom of God. You need to lose to win. Let's pray. Father, thank you that today, this is the day, Lord, this 2026, mubalik man ka, karong adlaw, or sunod buwan, or this year, Lord, we don't miss that we are really victorious. Lord, ang kaluwasan nga among nadawat diha kanimo, Lord, among makuptan kay mauni ang among puhunan nganong ni amilini karon nga inigkabalik nimo ginansya among madawat. So Father God, today ablihi ang among kasing-kasing, ang amo Ginoong salabutan, so that what we hear today dili mahimong sayang. But Lord, I declare your word convict us to believe right, so that every day we live right. For your glory, in Jesus' name, amen. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo. Aron na akademi karon mawa ang imong katulugon. Okay, pakpak diha, pakpak kusog mawa imong katulugon. Katugon ka, pakpak diyon. Okay. Para mabuhi na imong okay. So, pag nagi na kanimong tapad nga matugan ni ingna pakpak. Pakpak. Sa ato pa, imong gibuhay imong espiritu. Pakpak. Mao man ni makapabuhi sa atong espiritu, mabito na nga nganong gituluan ta sa Ginoo sa pagdayeg. And one of the praise, the exposure lakatambong mo sa leadership summit. Praise is not the result because you are victorious. Praise is the strategy to be victorious. Sa ato pa, kung nagduka ka diha, pakpak lang sa Ginoo. Malupig, mabuntog na nimong katulugon. Amen. Sikag duwa cellphone, pakpak, tagak ng cellphone nimo. Okay. So, your praise is your declaration that God is present. Nga naman, because when you praise the Lord, you believe that the battle belongs to the Lord. Every time there is an enemy, just praise the Lord. Lord, you are here. Your name is glorified. Your love endure forever. Your mercy, your grace. Hallelujah. And every time you fight that, God is fighting your battles. And you will find out that you are not a loser. Why? Because His battle does not belong to you, belong to Him. Amen. Muna nga importante kaayo nga masabtan nato ang truth, because ang truth is when we follow Jesus, dili na mahitungod lang sa atong self-denial para wa mingon ang Ginoo nga self-denial yan aron ma-save ka. Okay, save na ta. Pero the only way how to ang atong kaluwasan makip na to, because during sa atong lifetime karon ang kaaway nangita siya nga mawa na imong pagtuo. Inundami na luwas ka pinagi sa imong pagtuo o kinahanglan makuptan na imong pagtuo. Unsaon nimo makuptan imong pagtuo is by reading the word of God and hearing. Ang asa man kang imong hearing makatabang sa imong reading every time naka sa church. So, gusto sa Dios mahibaw ka, when you are advancing the kingdom of God, gusto sa Ginoo part ana nga self-denial, but self-denial we are not here to earn our salvation. We are here to keep our salvation. Kitagaan mo kag kagayunan sa Ginoo. Nay mga tao nga watagay kagayunan sa Ginoo, then unsa man sila, they are just, igora sila mga finisher. Ing na finisher. What sila? Reward.
Mungkin ang Ironman ba? Kita mo ng Ironman? Dagang kayo maapil ang Ironman. Pero pila lang ang nai-reward nila. Most of them are finisher. O, may na lang ng finisher. Amen. Ikaw, gusto ba kag-finisher? Ah, paminaw lang diha. Oh, ay lagi duwa atong katong akong gisulti. Ayo lang ito itolerate sa imong life. Kaya nga naman, once itolerate to, it will turn our mind from believing God and believing ourselves. And one day, you will deny Christ. So, ay lang i-deny si Jesus. Maura gina akong tambag nimo magkita ta. Kung dili man sa langit, at least sa millennium. Kung di man sa millennium, at least sa eternity. Amen. Ako sad, dili ko mo kumpiyansa, uy, kamo rin yung makaadto. Ako dili, no? Kalkansin ako. That's why, I make sure, I make sure ang akong life, akong ginatrain, akong ginadisiplina. Because di ko gusto nga mulumba ko. Di ko kaabot. Nagpataka lang kog sumbag, pero wadi ko naigo. It means to say, kinahanglan, I make my body discipline. Ang unsay gisulti na ni ko ninyo, dili lang para ninyo, para nako sad na. And it start with me so that I have the boldness to tell you nganong ako ni gisulti, nganong mo ampo ka, nganong mo share ka, nganong magkinabuhi ka nga ginalid sa Holy Spirit, because that's the only way nga ang akong kinabuhi nahimo kong madaugon. So ang akong kinabuhi una mahimo kong example ninyo. But not all the time. Sometimes kamo sa mahimong example nako. Amen. Mao na nga ayaw pang luod sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Okay? Kung manluod man ka ato sa demonyo. Okay? Kaya nga nun, luori na siya, din ako mangawat, din na jud ko manikas. O kana nang luod ka sa demonyo. Oh, pero maingon kay ka din na ka mo simba, din na ka magbasag Bible, nang luod ka sa Ginoo. Kaluoy gini mo. Nga naman, ang Ginoo ba nagbayad sa atong sala. But kiba mo, every time we deny ourselves, we self-surrender. Because we know, unsa man ta, we are saved by Jesus. Tungod kay tinuod lang nga naluwas. Tungod kay siya ay nagluwas. That's why gina-surrender atong kinabuhi. Nga naman, because only by His grace, ma-align ta sa iyang kamatuoran, sa truth. Nga naman, tungod kay ang iya lang pulong, maka-propel na to, nga dili ta magpabilin ning kalibutan na, mahimo tang musorhay. Amen. So when you soar high, you cannot leave the world. You are living in the will of God. So kung ang imong kinabuhi nara ka sa kalibutan, puro lang problema imong makita, puro lang yun. Pero if you are soar high, you have all the answer nga naa diha sa Ginoo. Mao na nga usa ka mga butang nga gusto sa Ginoo masabtan to. Ngano masabtan to ang grace? Grace is unearned, unmerited, and favor, unearned, unmerited, and undeserving. Sa ato pa wala koy ikapanghambog ning kinabuhi. Ang ako rang gipanghambog ang gibuhat ni Jesus akong kinabuhi dito sa cross. O kuso sa Ginoo nga dili na mawa nimo. Ngano man when Jesus spoke this Matthew chapter 16:24-28, sa diyang nisulti siya ani, iyan ning gipadayag nga sa dihang unsa magipadayag nga ako si Kristo, ako ang pinadala sa Dios. Before siya niadto sa cross, ug iyang gisultian kadtong tanan mo sunod niya, mao ni imong buhaton, mao ni imong kinabuhi. So unsa may pasabot sa Ginoo? Wala siya magpasabot nga pag-antos ra ang atong kinabuhi. Nga mosunod ko sa Ginoo pag-antos. Ang gipasabot sa Ginoo, nag-invite siya nimo nga kinahanglan ma-align ka. Because unless you align, you cannot know your purpose. And I tell you, kay kasagaran sa kanato, mga lagad ta sa Ginoo, di ba ang kasagaran namo anong di ka magpa-disciple? Ano man, ang pangutanan nimo, pila man gid akong i-give up? Pila, how much I give up para makafollow ko ni Jesus? Kaya nga naman, the reason di kita, kaya naman tagidi pang give up. Give up na atong suroy-suroy, kanang atong pangkatog diha, atong mga cellphone, di ba? Di ko na-give up, oy, ang imong uyab, uyab mo ana, nagpuyo-puyo na mo ana, listen na, give up. Oh, labi nahibaw na ka, like, sexual sin, listen kini, give up. May bong ka, mga, nganong daghang mga bayot karon, mga tomboy, usbo niya ko sa Ginoo, hala, babae, raba akong pagbati, hadlok ko, mahimo kong lalaki, ani? O niya, ang tomboy po, hadlok po siya, himong babae sa Ginoo.
Kaya, muna pangutana nila, nauban pod, nga, iyang bisyo, di niya mabiyaan. Kay kasagaran na to, di makabian, di pastor, dako na kay ko gasto, ani, biyaan na nako. Sayang kayo. Church, don't be lie. It's a lie of the devil. Maingon ka nga, dako na kay gagasto, pero padung kag imperno. I tell you, to give up that is worth. Kung padung ka sa langit. Ang problema ni give up ra ka, pero di ka mga lagad sa Ginoo, it's a loss. It's a great loss. Pero kung ni-give up ka, tungod ka ni-follow ka ni Jesus, dako kayo. That's why, ang tubag ni Jesus sa ato din because Jesus, okay, asked a better question kaysa atong pangutana. Una, ang pangutana sa Ginoo, mao ni siya, who do you trust to lead your life? His grace save us freely. His truth align us correctly. And unsa man, because only alignment releases advancement. Hindi gid ka ma-align diya sa Ginoo, ang imong kinabuhi pildero lang yapon ka. You need to be aligned so that muasinso ka sa imong pagkakristohanon. Kung di ka ma-align, bisa kapila pa ka mulingkod diha, kanang imulingkuran no one day, hangtod ikabalik sa Ginoo naagi pong kalingkuranan diha. Ikaw na lang mulingkod diha. And I want you to say, because if you allow God to lead your life, you don't lose your life by following Jesus. You discover it. Dihan mo madiscoveryhan unsa day ang tinod nga kinabuhi. That's why, don't miss your life. Ayaw sayangi imong kinabuhi. Wa ka mo ari diri para mag-antos ka. Ni ari ka aron mailhan nimo unsa ang tinod nga kinabuhi. So today, unsaon man nato nga you can lost your life but you win it. Unsaon man. Tungod kay it's not easy. Moari ka dinhi, daghang kay kag mga pangandoy nya ingon sa Ginoo nak ako na ibusura. Kinsa may nindot nga plano sa imong kinabuhi ug sa imong family? Ikaw ba o ang Dios? Because the only nga mahimo tang align is to make Jesus the priority of our life. That's why iyang gipadayag nga Christ siya so that ikaw karon mahimo kang tinuod nga Christian. Nganong Christian ta? Because we follow Jesus. And to follow Jesus is to the will of the Father. And the will of the Father is to do what Jesus did here on earth. Dili lang ka negosyo, dili lang ka trabaho, napay labaw ana. Unsa man, discover your life. Amen. That's why number 1, how to discover a life. The Word of God says, because first is alignment begins with a decision, not a feeling. Inay mong tapad, ay lagi katug. Kay kanang matulog ka, feelings na. Amen. Kanang magduwa kag cellphone, feelings na. But naminaw ka karon, you want to align. And it takes decision. Kay kung dili ka mo decide, your feelings will take over. Kitang tanan, kung dili nimo sa imong trabaho, kasuway ka sa imong trabaho, pada sa imong pagbati, di ba matug ka. Pero if you want to align sa company, unsa man, you need to decide. Din sa church, the same. Your decision is very important. And how to decide? In chapter 16, Matthew, verse 24, ingon din if anyone desire to come after me, unsa may gisabot sa Ginoo? It's invitation. Di ko mamugos ninyo. Ingon, bisag inon pa nako si Jello ng Magwintag Sol. Si Jello, matando siya. Pero di na ko inon si Jello. No, it is invitation. Because this invitation is to make your joy become reality. Sa ato pa, nakay tinuod nga kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay usa sa makaboring sa pagpangalagad sa Ginoo, kanang dili ka bihimbaw musulti ngadto sa uban sa gibuhat ni Jesus sa imong life. Because the Word of God, we overcome by the blood of the Lamb and our testimony. Kanang imong nadungog karon i-testify na, di ba makita nimo
your new life. You start to live a new life, especially sa inyong family. Because kung naamang kay dali, masultihan ng imong family. And you extend that joy when you share other. That's why, dili ni coerces. Dili ni coerce. Di ba? Di ka pinugos. You are invited. Every time wari mo sa church, you are invited. Nga naman, so that you can make that right decision. And that decision is following Jesus. Start with desire. Naman kay desire. Okay? Pero kung wa kay mo invite nimo, kanang desire mo mahimo lang nothing. But gusto sa Ginoo, when that desire come, makatungog ka sa challenge, maingon ka, yes and amen. Yes, amen. Because alignment with truth is a daily choice, not a one-time emotion. Di lang pagbati, but every day you need to decide to follow Jesus. Every day, every moment. That's why in Joshua chapter 24 verse 15, unsa ingon ni Joshua sa iyang sa mga tawo nga naa sa church, like ni ako si Joshua karon, ingon siya, nagsulti na ko ninyo, but choose for yourself this day whom you will serve. Every time nagsulti ko din but in me, with my family, ingon si Joshua, we will serve the Lord. Ikaw, pili, balik ba ka sa una, sa imong reliyon sa una? Kay wa mag-disciple? Pili, balik dito. Balik ba ka sa disciple? Kay walay hatag-hatag og tithes? Balik dito. Oh, kay hadlo ka sa offerings? Or di may dito, kay ngano man, di tagipugos mo share sa gospel? Oh, balik dito. But gusto ka, at least nakadungog ka sa word and choose to yourself this day whom you will serve. Before ka mo duwa diha, kinahanglan nakapili na ka. Ngano man, kay kung wa ka makapili, tingali di na ka makadungog, tagaan ka chance sa Ginoo pagpili. Why? Because the reason nga nung papilion ka, so that in Romans chapter 12 verse 1, ingon sa gini, so that you can present your bodies as a living sacrifice. Kanang nakaibaw ka sa kamatuoran, nga ang imong kinabuhi, naara din ni Jesus. The next time, mupili ko ni mo, Lord, is to surrender. Because if you cannot surrender, all the word is just gone. That's why, unsa may truth nga imong gusto dadon ganiyon sa Ginoo nimo karon, is surrender is alignment is not pressure, is a privilege. Ayo pagtuo sa away nga naa ka dinhi karon ang imong trabaho gipunan. No. The only mahunong ang pressure sa kalibutan nga sige kabalaka is to be aligned. Because when you are aligned, it's a privilege to serve the Lord. Privilege to serve the Lord. Amen. Number 2, gusto na ko, masabtan na to karon dayon, aron mas makita nimo. Number 2, because denying self is not self-hatred, but Christ-centered trust. Katong mga tao nga nagpakamatay sila ni Jesus, dili to nga wala sila may gugma sa ilang self. The only you can love yourself is, unsa man, offer it as a living sacrifice to the Lord. Denying self, wala na imo atiman na imong kaugalingon. Kay ngano man, the best way to use your body nga dili ka magmahay is serve the Lord. Ang pinakadako nimo nga imong mahatag ang body para sa Ginoo kanang you sacrifice till you die. Like mga martyrs, mga disciple, nangamatay sila tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo. And that is the most sacrifice. Makaingon ka sa imong kaugalingon, Lord, I am finishing the race with victory, with glory. Kitang tanan, wala pa ta maabot sa kamatayon. Pasalamatan niya na pitos ato sa Iran, ato sa China. Death is their victory. Sa ato kung naaman tayo kahigayunan nga mo serve sa Ginoo, it should be our victory. We will go with the Lord in the rapture. Amen. Muna nga, kung nakasabot ka sa imong Kristohanon o kinabuhi, do not let the devil tells you, coming to church, you are condemned. No, it is not true. It is the lie of the devil. Every time you come to church, God give you the opportunity again. And what this opportunity nga, himong Christ-centered sa imong life, you deny yourself. Kaya nga naman, nindot ikatugrong orasa.
Hello, nindot kay duwa sa cellphone. Sam ninyo gani, pag naapa mo diri, makatog pa man mo, kay nga man, wala na nindot pa ikatog during sa time nga gusto ka mapahulay. Gamiton sa kaaway imong lawas. He used the way when you worship, when you pray, when you come to church. Pero ayaw pag-adto sa church, ayaw pagsimba sa Ginoo, di jud ka katog. Sa inyong balay, uban ninyo, wa mo'y katog. Nagsika lang mata ninyo, kay sigaw kay katog. Pero di ka kay boy, abot mo sa church. Nindot na kay katog. Kung na lang higdaanan. Di ba? Hinanam, hagok din ka. Why? Because we need to be saved from our flesh. Gini atong flesh, kanunay nagduot na to. Kanunay na to, gamiton sa kaaway, nga di ka ganahan, maminaw sa pulong sa Ginoo. Kay nahibaw siya, nga naman, if you hear the word of God, Christ will become center sa imong pagsalig. He don't want you to trust on God. Di sa gusto mo trust ka sa imong kagalingon, mo trust ka sa imong trabaho. Mo nang naa ka dinhi karon, imong unahuna na sa trabaho. Sa kagunahuna sa imong buhaton sa imong problema karon. Ngano man, he doesn't want you to trust Jesus because Jesus is the real answer. And gusto sa Dios, that's why verse 24, unsa may imong buhaton? God says, let him deny himself. And denying himself, unsa man ni, doesn't mean nga, unsa man, wala na kay value. Denying yourself, it means to say, let God control your life. Let Him lead your life. Ang dili ni mo mahimo, tugot ang Ginoo mo imo lead sa imong kinabuhi. Nga naman, He is evil. Siya lay makahimo sa imong kinabuhi. That's why, unsa man gingon sa Ginoo. Because when God give you grace, wa niya papaang imuhang kinsa ka. Because the real you, gipalit na ka sa Ginoo. Wa ka gihimong gamay ng value. But iyang gibalik, kinsa ka. Nganong gibuhat ka sa Ginoo? What's your purpose? Because the truth is, God wants to remove your old life. Because ang tinod nimong kalipay, what sa imong old life? Nasa bagong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo. That's why gusto sa Ginoo nga mahimong maghari sa imong kinabuhi. Why? Because in Galatians chapter 2:20, nakamemorize na kani. Pero gamiton lang nimo sa wording ko, mari kag church, pero dili sa imong inadlaw. Ingon siya, I no longer live, but Christ lives in me. The real you is in Jesus. Nganong mga tao karon desperado sila, nga frustrated sila because they try to live in their own way. And you are created to be like God. It means your image is to do the will of God. And to do the will of God, live in Christ. Mabito na dagan sa mga tao nga bisag unsaon lang pangwarta, bisag unsaon lang unsa may man nila, unsa man la. Desperado lang sila, distress lang sila. Mingon sa stress lang ko. No, you are not stressed. What you need is live for Christ. Because ang tinuod nimong kalipay wala sa imong kaugalingon is to live in Christ because in Christ God restore our real identity. Ang tinuod nimo nga gibuhat ka sa Ginoo, diha gi-restore sa dihang mga lagad ta sa Ginoo. That's why Proverbs 3, 5, and 6 unsay gingon sa Ginoo? Trust in the Lord. Lean not on your own understanding. Because kung ang imong kinabuhi sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, sa imong pamilya, pag musalig ka sa Ginoo, I tell you, tanang problema, dili na mo puyo sa inyo ha. Kay naitubag gikan sa Ginoo sa imong Ginoo. Amen. That's why ang truth gusto sa Ginoo masabdan nato, you don't lost yourself in Christ. Diba mo kung mo makinabuhi ta ni Jesus, you will find the true you are. Ang tinuod nga ikaw, ang tinuod nga di ka magmahay, ang tinuod nga kinabuhi nga imong gipangandoy, naa ni Jesus. Wala sa kalibutan, naa ni Jesus. Because you are not created for the world. You are created to honor the Lord. And number 3, gusto sa Ginoo makibaw ka, masabtan nimo unsa di ka importante ang cross. Because the cross is not a burden to carry, but a path to life. That's why in verse 24, ingon si Jesus, take up His cross and follow me. Because dito sa cross, ang atong kinabuhi na restore pagbalik. And every time you take the cross, you, unsa man, diha ang tinod nga dalan nga dili ka magmahay.
When Jesus take the cross, dili na nag-alsa ka. Kung dili unsa man, you deny yourself, you follow Jesus. Because the only way, the truth, and the life is in Christ Jesus. Sa ato pa, kung dili ka mo take up sa cross, wala kay dalan. Di ka kasabot sa dalan. Kaya nga naman, ang ibutang sa kaway sa imong kinabuhi, kumusunod ka sa Ginoo, dili na ka makasuroy, dili na ka makalaag, wala na kay mga friend, bian ka. No, ang tinuod, if you follow Jesus, ang mga tao nga ilang kinabuhi, way paglaom, tungod nimo, makabaton sila paglaom. Why? Because you are following Jesus. Every time you are disciple, you are living on the way, the truth, and the life. Walay stress diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung na-stress ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo, tingalig dili na cross. Because only the cross has the pathway where there is truth and life. That's why the cross, unsa man ang cross? Dili na about punishment. It's about ministry. Your participation. Magpagamit sa Ginoo. Kung naa ka dinhi karon, kung dili man ka magpagamit sa Ginoo, kupti gyud ang imong pagtuo nga dili na makawat sa kaway kay sayon na pakawaton sa kaway. Sayon ra kay na usbo na niya imong hunahuna. And kibaw mo, atong kasing-kasing, madawat lang na unsay atong gituhuan. And every naa sa imong kasing-kasing karon, dili ayaw ing na tungod niya because that's what you believe in your heart. The only you can overcome it, change your mindset. And let the Word of God be the one nga na revelation sa imong kinabuhi. Why? Because Jesus carried His cross to give us life. Aron ikaw karon nga when you carry His cross, unsa man, imong gi-express ang kinabuhing pinasaylo, ang kinabuhing gimatarong sa Ginoo, ang kinabuhi nga dili na padung sa imperno, ang kinabuhi nga naay paglaom, ang kinabuhing tinuod malipayon, ang kinabuhing naay tinuod nga kalinaw. Ngano man, nanakoy relationship sa Dios. And God is not just my creator, He is my Father in the name of Jesus. Amen! Hallelujah! Ug nindot kayo nga ana ang atong kinabuhi. Because, ngano man, that's why God challenged us. Ayaw ingna nga, pagdala, nga musunod Jesus, kapoy kayo, sacrifice. No, that's your life. Ang imong tinod nga kinabuhi, imong kalipay, wala. Kanang, ang cross imong giagian. It should be the cross where Jesus paid your sin. Because on that cross, our relation connected again. And there, you can walk in your path where there is no stress, but you are empowered to be a blessing to others. That's why, unsa ingon sa Luke chapter 9, verse 23, the Word of God says, unsa man ang how to take the cross? Take it daily. Di lang Sunday, naabot mo dire, padong sa inyong trabahoan, ay mo pagka-stress yung trabaho, ay mo pagka-stress yung school, take up the cross. When you take up the cross, you are following Jesus. He is there to make you successful. He is there to bless you more. He is there nga you are different from your classmate. You are different. Ngano man, makapasar magkagdili, lahi ka. Ngano man, na kay Dios magbuhat og milagro sa imong kinabuhi. It means to say everything nga buhaton sa Ginoo, ang dili nimo mahimo, God's grace manifest. Church, that's why 1 Peter 2:24, unsa ingon si Peter, He bore our sin on the tree. So that nganong siya ni bore, kay ang dili nimo mahimo, siya naghimo. So that ang iyang nahimo mag-manifest sa imong life. Amen. Pinasaylo na ka. Wala na gahom ang sala nimo kung tinuod ka nito nga pinasaylo ka. Kanang bisyo nimo wala na gahom nimo. The reason ang bisyo nimo nagpabili nimo nganong natug pa ka diha tungod kay wa ka mo tuo nga pinasaylo na ka. Because ang tao nga pinasaylo gawas no na sa kalibutan nga kinabuhi. You need to believe first before you can live. Because true believing is the power so that you can follow Jesus. That's why the truth is, unsa di ang cross? Masabtan na to ang cross. Simple kayo.
The cross you carry will never outweigh the grace you receive. The more nga imong gidawat ang cross, makita nimo walay katapusan nga grasya, tabangan ka sa Ginoo hangtod sa katapusan ning kinabuhi, mga lagad ta sa Ginoo. Hello, inay mong tapad, mga lagad ta sa Ginoo. Okay. Anak, palitin lang kunyog nindot ka ani. Okay, salamat kay sa technical team nga di-invest yun para na ako ani. Sag Shopee ran eh. Oh, pero magmadato na sila. Di na ng Shopee. Okay. Okay, asa na ni siya? Shulim na ni. Oh. Okay. So, number 4. Unsa man din ni importante nga nung we lost your life because losing your life for Christ releases kingdom multiplication. Iba mo, one of the lisod kay losing our life dili lang about our finances. Time, talent, and treasure. It should be 3. Because the truth is, if you cannot give the 3, you cannot follow Jesus. Di pwede 1/3 lang imong hatag. Dili pwede 2/3 lang imong hatag. It should be whole. Because kung gusto ka ang imong kinabuhi, madaugon ka sa tanang bahin sa imong kinabuhi, learn to give everything. Why? Kay wa kanya luwasa, imurang time iyang giluwas. Wa kanya luwasa ang imurang talent. Wa kay lawasan niya ang imurang kwarta giluwas niya. Tanang bahin nimo because that's how God created you in His image. It means to say, you have everything when Jesus redeemed. So, unsa may giingon sa Ginoo aron mag-multiply? Mo na giingon sa Ginoo sa verse 22. Ug mo ni pinakanindot, whoever loses his life for my sake will find it. Asa ka mangita niya na? Ang kalibutan karon ingon sila, nara ka sa simbahan, natug, may pamatug ka. Napakay maani diha. Mo na samyo natug mo karon kay naa mo sa simbahan. Pero ayaw mo katug, ay tuguti nga ang inyong cellphone, makuha ninyo sa inyong focus. Ngano man, tungod kay ang tinuod nga naa diri sa simbahan karon naminaw, maunang kinabuhi nga unsa man maga-multiply ang iyang panalangin. Because the truth is, whoever loses his life, it means say, you lost your time, you lost your talent, ngano man, mo trabaho ta ka karon, kakwartaon ta ka ba? Ya karon kita mari ka rin sa church, hatag pa kasi mong tithes and offering. That's why dahil mga tao di mari sa church, kay mahatag sa tithes and offering. They are lost. Ilang losses na. Pero insa nga sige, losing your life for Christ releases kingdom multiplication. Church, gusto ka mo taas imong kinabuhi? Kuyog ta sa rapture. Hello. That's why, unsa ingon sa Ginoo? What you surrender to God never decreases. It multiplies. Unsa man? Your time, your resources, your comfort. Unsa pa gyud? Your finances and your reputation. Church, ang ilang gitan-aw nga wa kay value ini kaugma, you are the blessed. Sa imong pag-eskwela, you are blessed. Sa imong silingan, you are blessed. Why? Nagdakag panalangin ngadto nila. Why? That's why the next slide unsa ingon sa John chapter 12:24, a grain of wheat must fall and die to bear much fruit. Kibaw ka, asa kinahanglan mamatay ang imong oras, ang imong talent, ang imong finances, diri para mamunga ka. Kay kung ang imo ganing time, wa mamatay, kibaw ka, pag makita nimo ang time wa mamatay, natug ka diha. Nagdi ka cellphone. Pero namatay gani imong flesh, you are focusing to God. Because no longer you lives. And your talent, nagpagamit ka sa Ginoo. And your treasure, you honor the Lord. Then He
mamatay. Aron dinhi. Unless matanom na siya, di gina siya mamunga. That's why ingon ang pulong sa Ginoo. Every time mo ari ka sa church, tanan nga imong gikabalakan sa Kinuha, ipapatay diri og mabunga ng kinabuhi nga walay katapusan. That's why unsay mahitabo nimo kung natanom ka diri. You need a church. Kung wa kay church, kinsa may tamnan nimo? Na kay problema, kinsa may asa ka mo tanom nga kining imong problema matay? Come to the church. Give your time, your talent, your treasure. Pag imo na tanom diri, tanan imong problema na itubag nga naman, mamlanglinsing tog panalangin sa imong kinabuhi. That's why 2 Corinthians 9:6-8, unsa nga? God loves a cheerful giver. Di lang man niya, be happy with your time. In your pagpagamit mo sa Ginoo diri, be cheerful. Like sa mga dream team, kanang gusto na kumari sila, cheerful sila, nagpagamit sa Ginoo. Dili kay moabot diri bugat kignaw, kita pa kayo na sa pastor, nagkakikulab mo dito, pero ari ko diri. Asa man ako gikonsensya? Yeah. Hatag pa sa tithes and offering, pakita pa. Pastor, mao na gining katapusan. Wala, pastor, kibaw na kung namig kaon. No, be cheerful. Especially kung katapusan na. Kay nagpasabot, sa tanan, sa imong kinabuhi nga katapusan na, wa kay lang gikuptan. That's the song says, imo nang kalibutan, but I will hold on Jesus. Bahalang mawala ni nako, basta gikuptan ako si Jesus. Duko-duko lang diha, basta lang malangit ka, okay ra na siya. Because it's alignment with heaven's economy. The truth is, generosity is not lost. Gusto sa Ginoo mahimo tang generous sa atong time. Gusto sa Ginoo mahimo kang generous sa imong talent. Ihatag tanan, labi na sa imong finances. Ihatag tanan. Ina na imong tapat, ihatag tanan. Imong time ay katog diha. Hello. Amen. Nga naman, ihatag tanan. Hello. Ang imong talent, paggamit sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ang imong finances, support the mission. Support the ministry of the church. Why? Because you align with the heaven's economy. Amen? Heaven economy, the more you give, the more you receive. That's the heaven economy. Ang ekonomiya sa kalibutan, the more you give, the more you lost. The more you're nothing. So ay kunog suroy sa SM. Diba? Ikaabot din mo. Dakang mapalit, ikaubat mo sa palit, ibutang lang mo sa kilid. Nga naman, it's a loss. Because the truth is, everything in this world is all about giving. But in God's economy, the secret is giving. Giving your time, giving your talent, and giving your treasures. Pakpaki ang Ginoo kung ikaw na. Hello, because the truth is, we don't give for nothing. We give for eternal reward. Number 5 is, eternal reward fuels mission living today. Missional. Ngano man muhatag ko? Ngano akong ihatag akong time? Ngano ihatag akong talent? Ihatag tungod nga tay mission. And that mission, somebody masave sa pinagi sa akong kinabuhi. Nahi maluwa sa akong kinabuhi. Dili ko kini akong kinabuhi, dili ni para sa kalibutan. Para ni daghang malangit. Inay mong tapad. Ang imong kinabuhi, dili na daghang maimperno. Hello? Alam mo na mong tapad. Murag di ka makatuo. Ingna siya, ang akong kinabuhi para daghang malangit. Murag daghan mong naglagot na ko ron. Ha? Okay. So, nga naman, because verse 27, walay give up na to sa Ginoo. Nga ang Ginoo, dili siya tagantihan. Ingon ng words Ginoo, in verse 27, from 24, ambak na sa 27, for the Son of Man will come. Kinsa, iyang balikod? Ayaw na
Totoo mo kuyog ka kung di ka magpagamit. Di pod pwede ka, kutob na po ka sa kwarta. Di pod pwede, potod po ka sa imong time. It should be all. Hinay mong tapad, all. Ano man, if all, naka sa inyong panimalay, naka sa trabuhan, naka sa school, wherever you go, you are doing for the Lord. Ano man, ingon ang words, for the Son of Man will come and reach and reward each according to his works. Unsa man ang works? Kanang ang Ginoo nagamit sa imong time. Mo nang works, ang Ginoo nagamit sa imong talent. Kantihan na sa Ginoo, ang Ginoo nagamit sa imong finances. It means to say, unsa man day ang grace? Grace save us, but truth remind us. Unsa man truth karon? Akong gisulti ninyo. Amen. Because our lives matter eternally. We are not living in this life. You are called for eternity. Amen. So we don't serve to be saved. Unsa? We serve because we are saved. Nagpagamit ka sa Ginoo tungod kay giluwas ka niya. Imong kinamong time, nagpagamit ka sa Ginoo sa imong talent kay nganuman, si tagiyana. Gihatag na nimo. Bisan pa ang imong finances, dili kay tagiyana, iya nang tag-iyas. Pero gusto niya nga kibaw ka mo surrender. That's why Matthew 28:19. Unsa man calling sa Ginoo? Because there are two great nga gusto sa Ginoo mahibaw-an nimo. The first is the great command. Unsa nang great command? Love the Lord with all your heart. Iba mo? And love your neighbor as yourself. Kanang kamana, love the Lord with all your heart. Great kamana, gihimo na ni Jesus para nato. Ang di mo. Ang Great Commission, love your neighbor as yourself. Amen. Way problema ang atong pagigugma sa Ginoo. Arita panalanginan sa Ginoo sa Great Commission. Love your neighbor. Kinsa man imong tapad? Kanang imong tapad una, o ang mga tao nga wala pa'y Kristo sa ilang kinabuhi. That's why 1 Corinthians 15, unsa may promise sa Ginoo? Unsa may saad sa Ginoo? Your labor in the Lord is not in vain. Amen. Because the truth is, morning truth nga imong masabtan, monang revelation, align believers advance the gospel. Because ang atong gospel, we need urgency and generosity. Sa ato pa, ayog, unya, I remember ang akong anak tawagon, nak, kuwato, lagi. Mingon, lagi. Lagi. Agtod, mabunala na lang. Nadaot sa lagi. Why? Because kasagaran na to, we are very procrastinate. Because we thought, napay takong oras. Church, ang pagpagamit sa Ginoo is urgency. Because there are people dying without God. People died without hope. People are full of hopelessness. You have the hope. Urgency and generosity. Nganong generosity? Nakinanglan ang imong hatag, ang imong time sa Ginoo. And let God manage your time. Your talent, and God use it, that people will say that how God blessed you. And God says, be generous. Amen? Because, let me illustrate to you. How many of you nakita mo kanang pana? Because, usa sa mga rason nga dili ta kapadayon, because we have an arrow, pero misaligned. Iba mo nang makita mo nang sa contest, kanang kanta, kita na kung pana, ilagi tanawon ang ilang pana, nga straight yun na. Ilang ng tanawon, ilang karoon, kaya nga naman, pwede de ka nga, makapana ka, pero ang imo gining pana, madisalign gani. Dakong tendency, di siya kaabot sa imong target, or di siya makaigo sa imong target. Why? Because, unsa man, only a line can come to his goal.
Pag-align gani ang imuhang arrow. Unsa man ang arrow nimo? Imong faith. You need to be aligned in your faith. Because bisag unsaon nimo pagtuang pulong sa Ginoo pero wa ka maka-align, di juga kaabot. That's why, unsa may akong ipasabot? Because today, daghan kayong mga believers. Tinuod sila ni gugma ni Jesus, but misalign. Why? Di sila magpa-disciple. O wa ko mag-ingon, ikaw na. Ikaw rin nahibaw. Wa pa ko magpangonsensya ninyo. But I want you to tell you because I love you. Amen? Because the truth is, when truth aligns us, grace release power and distance. Makaabot kita because alignment determines your advancement. So, unsa may gusto nako dinhi nga imong i-apply sa imong kinabi? Because application is, what you need is align. Say align. Advance. Give. Iba mo, pag-give, unsay nasod siyang o? Money gino. Di kitag hadlok kitas money gyud. Because, pero kibaw mo, before you can give your money, give your time. Because you cannot give your time, you cannot give your money. Next, before you can give your money, give your treasure, talent. Because when you give your talent, it's easy to give your treasure. That's why, number one, what area of my life ka ang ma-align ko? Tingali sa imong time. Tingali sa imong treasure. Naa ka din karon pero di ka pagamit sa Ginoo. Na kay time, muhatag ka sa tithes, pero di ka pagamit sa Ginoo. Palain. Sa amin ninyo, muhatag ra mo og tithes, di mo amoy time dire. Wa po pagamit, tithes ra. Abot ng tithes dire, mantag ang malangit ka sa tithes no. Kitang tanan ipadana tong tithes. Pero no. It should be 3. It dili pwede time and treasure. It should be time, talent, and treasure. That's all God wants sa imong life. Because He want to bless you. So, where is God calling me to advance His mission? Unsaon man asam ko gitawag sa Ginoo aron akong ma-advance akong pagatinawag. It could be your family. Sure you go. Start sa imong family. Ikaduha, konsyente ka sa imong eskwelahan. Kung wa kay trabaho, imong silingan. Mo na ikaduha. Kung nagtrabaho ka sa imong workplace, it means to say, that's where you start your mission. Amen? So, how can my generosity accelerate the Great Commission? Unsaon man ako, mo accelerate ko. Unsa man? Alignment leads to obedience. Obedience release generosity. Generosity advance the gospel. Let me pass lang akong pasan. Let me conclude this. Let me conclude. Losing right is winning forever. Kanang you start to deny yourself, actually, you are victorious. Why? Because Jesus did not call us to a small life. Wala lang kagibutang diri, maoro gini mong kalibutan sa church, uli sa inyo ha, trabaho. No. Gusto sa Ginoo, but gusto sa Ginoo a surrendered one. Why? Gusto niya dadun ka sa tibok kalibutan, magwali ka sa pulong sa Ginoo. Church, imong mga parinti, wa pa kakaabot dito. Imong mga hinigugma tuwa sa layo, wa ka kadto dito. Patuon ka sa Ginoo. Gusto niya imong kinabuhi, puno ka sa panalangin. Because when we align to truth, we don't shrink. We advance. Muasenso kita. Muasenso, inay mo tapad, muasenso gika. Okay. Because, kibaw mo? Because ang the greatest tragedy sa usa ka Kristohanon, dili kay na loss ang kinabuhi, moingon sa mga tao. But kibaw mo? Kanang naa kay purpose, pero wala nimo makinabuhi. Nahibaw ka, gitawag ka sa Ginoo, pero wa ka musunod. Maunay, pinaka-alkansi. Ngano man? Because today, Matthew chapter 16, verse 26 to 17. This is the last verse, and I will close this. Kung sa ingon sa Ginoo, the word of God, for what profit is to a man
if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels. Then he will reward each according to his work. Just bow our head. Today, nakadecide na ba ka? Nakadecide na ba ka sa imuhang pagpangalagad sa Ginoo? Because today, maugay po na yung word ni Jesus nimo. Follow me. Not follow your old religion. Not follow the roles na ikaw rin naghimo. But gusto sa Dios, follow a Savior who gave His life so you can truly live the life nga gihatag sa Ginoo. So kung ang imong kinabuhi, wala pa nimo ma-surrender, surrender na. Or nisugod na kag atras, gusto sa Ginoo, this is your moment. Be aligned.